So, yung pain ng ministry, yung paghuhukay sa ministry, kahit walang nakakita na gawin nyo yan ng buong puso para sa Lord, para kayo merong growth. Allow the Lord to bring about growth in the process, okay, that He has assigned on your life. And in everything that happens, let us exercise gratitude. Amen. Palakpakan natin si Lord. God is good. Okay, ito na po ha. Okay, dito sa Colossians chapter 2, ang sabi ni Paul sa church sa Colossus, sabi niya, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue. Everybody say continue. So, ibig sabihin, meron na silang starting point. Mga Christians na po, yung kausap ni Paul dito, sakto sa atin kasi mga Christians na tayo. Sabi ni Paul, ipagpatuloy ninyo. Tapos, ito sabi niya, when you follow Jesus, this is what you continue doing. You must continue to follow Him. Let your roots grow down. This is literally and figuratively deep because it's going down. Everybody say, grow down. Naalala ko yung parable ni Jesus. Sabi niya, the kingdom of God is like this. Any man who listens to the word and applies, pag may nakinig ng salita ko at in-apply, ginawa niya yung sinasabi ko, para siyang isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Tapos ito sabi niya, naghukay siya ng, mas maganda sa Luke kesa sa, mas detalyado sa Luke eh. Sabi sa Luke, he dug down deep. Sabihin niyo, dug down deep. Naghukay, pababa, palalim. Nung nagtayo yung dalawa, yung isa daw, yung sumusunod sa sinasabi ng Diyos, para ka daw naghukay ng malalim, tapos, nung sumayad ka sa bato, nagtayo ka. Tapos yung isa naman, para daw nagtayo sa buhangin, walang hukay, nagtayo agad. Okay? Sabi ni Paul sa Colossians, make sure when you follow Jesus, you grow down deep. Kasi para po stable yung building, para hindi siya magigiba, kung gaano siya kataas, dapat ganun siya kalalim. Yung baon ng pundasyon. Para pag lumindol, hindi siya magka-crash. Okay. Pagdating sa pagtatayo ng bahay, maghuhukay ka muna kasi merong layers ng soil. Tapos yung layers ng soil, kayang tangayin ng tubig yan pag matagal yung tubig eh. Natatandaan niyo yung nangyari sa sa Antipolo, in Cherry Hills. Di ba nung nag-landslide, nung bumigay yung lupa, dala yung bahay? Okay, kasi hindi siya nakabaon ng baon na baon sa bato. Kasi naman, mga bonggalo lang yun. Hindi naman nila iniisip na mangyayari yung ganong katagal at kalakas na buhos ng tubig. Kaya nung tinangay yung layers ng lupa, dala pati yung bahay. Akala namin, ng mga bata pa kami, pag nung sinabi ni Jesus na nagtayo sa ibabaw ng bato, andyan na yung bato, nagtayo ka lang. Ito na yung bato, nagtayo. Tapos yung isa, may buhangin, nagtayo. So, sabay silang nagtayo, sabay silang natapos. Tama? Hindi pala. Ang sabi sa Luke, naghukay muna siya ng malalim, pababa. Saka siya nagtayo. Yung matalinong tao, tsaka yung hindi. Ibig sabihin, yung sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, at tsaka yung hindi. Parehas silang nagtayo ng bahay. Sabay silang nagtayo. Yung isa maghuhukay pa ng malalim hanggang sumayad dun sa pinakabato bago niya maumpisahang itayo unti-unti yung bahay. Yung isa naman, dun sa mismong ibabaw na, nagtayo na siya agad. Tanong, sino unang matatapos? Yung sa bato, yung sa buhangin? Yung sa buhangin. Sino unang mas gaganda? Yung sa bato, yung sa buhangin? Sino mas unang mapupunan ng mga tao? Sino mas unang mapupuri? Yung bahay sa bato, buhay sa buhangin. Yung hukay, wala pa akong nakita o narinig na tao na pumuri o bumati ng hukay. Wala. Wala. Di ba pag nag-house blessing, di ba? O kaya pag nag-drive ka, nakita mo yung bahay, ang ganda naman ng bahay. Tama? Ang ganda ng furnishings. Ang ganda ng bintana. Tama? Ang ganda ng design. Lagi yung aesthetic ang napupuna. Yung structural integrity nung bahay, walang nakakakita nun. Kaya madalas mag-away yung engineer at saka yung architect at saka yung designer. Kasi yung architect at saka yung designer, yung mga interior designer, mas may freedom silang maging creative. Pwede mo iba-ibahin ang itsura eh. Ang problema, pag masyadong creative, nahihirapan yung engineer. Kasi yung engineer, ang role niya, siguraduhin
hindi bibigay yung structure. Eh doon, hindi ka pwedeng sobrang creative doon. Hindi mo pwedeng ilihis-lihis yung pundasyon. Meron sa US, ang tawag the world's first postmodern building. Okay? Kasi we are living in the era of post-truth. Kanya-kanya daw katotohanan na ngayon. Tama? Naririnig niyo yan? Kanya-kanyang katotohanan. Wala daw iisang katotohanan. Kanya-kanya tayong katotohanan. Ang lahat ng totoo ay totoo. So lahat daw ng religion, totoo. Sabi ng isang religion, hindi Diyos si Jesus, tao lang. Totoo daw yon. Sabi naman ng isang religion, pinako si Jesus ay anak ng Diyos si Jesus, naging tao, pinako, namatay, nabuhay ulit. Totoo din daw yon. Sabi naman ng isang religion, si Jesus ay prophet, hindi siya pinako, mukha lang pinako, tapos dinala siya sa langit at babalik siya, magja-judge. Totoo din daw yon. Ha? Paano yun? Ako, tinan niyo ako. 5'4 ako. 5'4", 5'5". Pwede ba akong 5'4 tapos 6 din? Pwede ba? Hindi. Okay. Pwede bang nandito ako tapos wala din ako dito? Hindi. Pwedeng absent-minded pero hindi pwedeng... Naintindihan niyo? Hindi pwede. May tinatawag tayong the law of non-contradiction. Wala ka pang nakitang stick na walang dulo. May nakita na kayo? Stick walang dulo. Hindi mo matatawag na stick yon. Walang, o kaya stick, isa lang dulo, wala yung kabila. Wala, okay? Pwedeng mali tayong lahat, depende sa ebidensya, pero hindi pwedeng tama tayong lahat. Pwedeng yung nagsasabing hindi Diyos si Jesus, pwedeng mali siya. Yung nagsasabing Diyos si Jesus, pwedeng mali rin yun. Kasi posible na wala si Jesus talaga, hindi nangyari. Okay? Pero imposible na kung may totoong Jesus, imposible parehas silang tama. Naiintindihan nyo? Kabaliwan yun. At ang sinasabi ng ebidensya po talaga, may totoong Jesus, si Jesus Diyos, nagkatawang tao at babalik siya. Yun ang sinasabi ng ebidensya. Naniniwala ako dun. Okay? Kasi sobrang dami ng ebidensya talaga. Okay? Ngayon, sabi ko sa inyo, walang bumabate ng hukay. Naghuhukay ang lalim. Wala dong, napakaganda naman ng hukay nyo. Sigurado yung building nyo matibay. Tama? Wala eh. Walang ganun. Kahit sa ministry, alam niyo po sa church namin, yung kung saan ako lumaki, at sa tingin ko, halos sa lahat ng maayos na church ganito. Wala kaming naging preacher na hindi muna naghugas ng plato. Ulitin ko wala pong tumayo sa pulpit namin na hindi muna naghugas ng plato, hindi muna nag-mop, hindi muna nag-stock ng upuan, di ba? Yung mga boys, ang sipag yung pinagpapatong-patong yung monoblocks, no? Pag nandyan yung crush nila, bilis, no? 10 monoblocks, pag nakatingin yung crush, eh. Okay. Pero ganon, tagalinis muna kami, tagahugas muna bago ka Bakit? Okay? Hindi lang importante magaling ka dito, may gift ka sa ganyan, magsalita, kailangan buo yung character mo. Yung character, hindi yun nakikita eh. Yung inggit, nakikita ba yun? Yung inggit? Nakikita? Hindi. Pag lumabas na, pag pinakita nakikita, pero yung nasa loob, nakikita ba yun? Hindi. Kaya importante yung hukay. Sabihin mo sa katabi mo, naghukay ka na ba? Sabihin mo, ikaw ang maghuhukay. Sabihin mo, hindi kita pwedeng ipaghukay. Ikaw ang maghuhukay para sa'yo. Okay? Etong church ninyo, umabot sa 10 years, sinisiguro ko, yung 10 years na yan, ilang taon dyan preparation, puro hukay ang nangyari. Tama? Lalo nung konti pa lang. Puro hukay, pruning ng character. Ito ang undeniable pero overlooked na truth. Okay? 3 G eh. Kanina dug down deep, 3 D. Ngayon, yung theme natin, 3 G. Ano yung una? Growth. Yung pangalawa? Gratitude. Yung pangatlo? Grace. Actually, sa chronological, the order of things it happens, mauuna yung grace. Sa grace lahat yung galing. Okay? Tinanggap mo si Jesus, grace yun. Okay? Pag may grace ka na, in-embrace mo na yung grace ni Jesus, kung wala namang grace si Jesus na binigay, wala kang i-embrace eh. Okay, si Jesus yung lahat. Pag embrace mo doon sa grace, may opportunity ka na ngayong maging grateful. Okay? In your gratitude, magkakaroon ka ng growth. Okay. Ano sabi ni Paul sa Thessalonians 5:18? Ano sabi niya? In everything, give thanks. Sabihin niyo, everything. Sabihin niyo, sa lahat, magpasalamat. May tanong ako, sasabihin ba ni Pablo yan kung yung mga tao, pakinggan nyo na maigi sabi ni Pablo, sa lahat ng bagay,
Ibig sabihin, kahit anong mangyari. Tama? Magpasalamat ka sa Diyos. May tanong ako, sasabihin ba yan ni Paul kung sa tingin niya walang mangyayari na hahamon sa kakayahan mong magpasalamat? Kaya kasi nasabihan, kaya tayo sinabihan ni Paul na kahit anong mangyari, wag niyo kakalimutan, magpasalamat kayo kasi alam niya may mga mangyayari na mahirap ipagpasalamat. Sino nakaka-memorize ng Psalm 119 verse 105? Memorize niyan. Okay, recite natin. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya nagkaroon ng Bible Ninja. Tatandaan niyo yung Bible Ninja. Okay. Kaya nagkaroon ako ng series na Bible Ninja. Sabi nila, bakit ninja? Wala naman yan sa Bible. Sa Facebook ko ginagawa. Wala rin naman Facebook sa Bible. Hindi naman sinabi ni Lord na pag wala sa Bible, di mo pwedeng gamitin. Ang sabi ni Paul, like what your poets have said. Sabi niya sa mga Grego, kagaya ng sinabi ng inyong mga manunula, ng inyong mga makata, in Him we live, we have and move. Wala yun sa Hebrew Scriptures. Pero kinote niya. Yung dambana, yung altar na nakalagay, wala. Para sa Diyos na hindi kilala. Sabi niya, ipapakilala ko to sa inyo. Hindi naman yung nakasulat sa Hebrew Scriptures eh. Nagets nyo? Huwag mo lang dadagdagan yung Bible. Okay? Pero bakit ninja? Tanong niyo bakit? Kasi yung mga ninja, magaling sa dilim. Meron tayong lamp. Ano yung lamp? Yung Word of God lamp. Tanong, yung lamp, saan dinadala? Sa maliwanag, sa madilim? Sa madilim. Tapos nung pandemic, ang daming nagtatampo sa Lord kasi dumilim ang buhay. Kaya ka binigyan ng Bible para meron kang liwanag eh. Kaya pag dumilim, huwag mo itanong sa Lord, Lord, ano ba? Hindi, meron kang liwanag. In fact, hindi ikaw may dalang liwanag. Dala ka ng liwanag. Puntahan niyo ulit, ano sabi ni Paul sa Colossians? Ang sabi niya, let your roots grow down into who? Him. Everybody say Him. Yung ugat mo daw dapat nakabaon, nakalubog. Kanino? Kay Jesus. Hindi sa'yo. Hindi, anong pakiramdam ko? Saan ako masaya? Hindi. Kay Jesus. Let your roots grow down into Him. The wise man built his house upon the rock. He dug down deep. Pagdating sa bato, sino yung bato? Sabi sa Hebrews, sino yung bato? Si Jesus. Pagdating kay Jesus, doon ka lang magtatayo kay Jesus. Hindi doon sa feelings. Gets nyo? Kaya ang tamang tanong, pag may desisyon ka sa buhay, lalo kung crossroad at nalilito ka, itong itanong mo sa sarili mo, hindi, dito ba ako masaya ngayon? Hindi. Ang itanong mo, sa mata ng Diyos at sa salita ng Diyos, tama ba itong gagawin ko? Pag tama yung gagawin mo, kahit on the side may masasaktan, kasi may gusto nung opportunity mo, pero tama sa mata ng Diyos yung gagawin mo, gawin mo. Pag mali sa mata ng Diyos yung gagawin mo, kahit walang masasaktan, huwag mong gawin. Sino dito na nakawan na? Palakpakan. Nanakawan na cellphone, ganyan. Okay. Masakit, manakawan. Okay. Kailan kayo nasaktan? Nung ninakawan kayo, kailan kayo nag-umpisang masaktan? Kailan? Nung nalaman nyong ninakawan kayo. Tama. Pero kung ninakawan ka, tapos hindi mo naman alam, masakit ba yun? Hanggat hindi mo hinahanap yung phone mo, hindi mo alam na nawawala eh. Tama? So, pag ninakawan ka, hindi mo alam, hindi yun masakit. Hanggat hindi mo alam. Tama? Tanong, nung hindi mo pa ba alam, ibig sabihin, tama yun? Hindi. Nagets nyo? Tapos, growth, tapos gratitude. Sabi nyo, gratitude. Ano sabi ko sa inyo kanina? Ano lagi sinasabi? Happiness is a choice. Tama po yan. Sa ordinaryong araw. Laging sinasabi ni Coach Chinkitan yun eh. Happiness is a choice. Tama yun. Sa ordinaryong araw. Ano yung ordinaryong araw? Nag-uopisina ka. Di ba? May ibang na-promote, hindi ikaw. Happiness is a choice. Huwag ka mahuwi kalungkot. Hindi mo patay. Di ba? Christmas party. Yung niregalo mo, worth 1,000. Ang natanggap mo, coffee mug. May mukha pa nung counselor. Na ganun. Bato, di ba? Di ba? Imbes na magmaktol ka, pwede mo sabihin, happiness is a choice. Ordinaryong araw. Pero pag may namatay, may iniwan ng asawa, may namatay, hindi gagana yung happiness is a choice. Nasunog bahay, hindi gagana happiness is a choice. Intindihan nyo? Hindi yung gagana. Try nyo. Ay, wag nyo i-try. Halimbawa, may kaibigan kayo, namatayan ng magulang, puntahan nyo sa burol. Yung day 1 na, yung day 1, day 2, yung talaga namumugtong pa yung mata niya, hindi pa makausap. Sabihin mo, kapatid, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang umiyak, kahit namatay yung tatay mo. Alam mo kung bakit? Kasi, happiness is a choice.
Pag ginawa mo yan, mauuna kang ilibing. Okay, eto na sa dulo. Okay? Eto sabi sa verse 7, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Lalim mo na, grow down and build. Sakto dun sa kwento ni Jesus, di ba? Okay? Kaya wag nyo, lalo yung mga nag-uumpisa sa ministry, lalo yung mga backstage ministry, yung ministry na walang nakakita, tiyaga-tiyaga lang, darating yung time ninyo. Okay? Meron akong paboritong ministry na talaga hanggang ngayon namimiss ko eh. Parang ganito kalaki yung home church ko. Pero nasa slum area, sa Novaliches, semento lang. Yung teacher ko sa drums, ang ginagawa namin, wala namang mga YouTube nun, di ba? Ginagawa niya, nakikinig siya ng drums sa jeep. Di ba? Yung mga drum line sa jeep. Yung... Di ba yung mga ganyan? Di ba lahat ng kanta ganun? Di ba lahat ng kanta, mga love song, kahit gano'ng kabagal, balutin mo ako. Alam niyo yung kanta na yun? Anong title nun? Lumpiang Shanghai yata ang title nun. Okay. Isipin mo kung ikaw sumulat nun. Kung buhay ka ngayon, pambira kayo, ano ginawa niyo sa kanta ko? Ginawa niyo yung Lumpiang Shanghai. Di ba? Tapos, pagdating sa church, pag wala pang practice, ninong mo si Kuya Jan, ang galing nun eh. Sabi niya, may narinig ako sa jeep, ganito. Tugtugin niya, papanoorin ko. High school ako nun. Okay, mag-ano kami ngayon? Magmamap kami. Mga tatabi lahat ng upuan. Ang bilis nun, 15 minutes, kaya niya linisin lahat. Kasi nagtatrabaho siya sa Jollibee, ang galing. So ngayon, magpo-floor wax na. Okay? So ako magpo-floor wax. Habang nagpo-floor wax ako, tumutugtog siya, pinapainggan ko. Okay? Pag magbubunot na, siya magbubunot, tutugtugin ko yung tinugtog niya. Pag tapos na kami, pagkatas namin maglinis, may natutunan akong bago. Tapos maglalakad kami papuntang bayan, maglulugaw kami. Ganon kami nag-umpisa. Tingnan nyo naman kung saan kami dinala ng Lord. Okay? Hukay yun. Pag oras maghukay kang masaya. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Lastly, eto na ha, eto yung application. Sa 1 Peter, kasi pag nakahukay ka, paano maghukay? Paano maghukay na ang ugat mo na kay Jesus? Paano? Sa dinami-dami ng pwedeng ibilin ng Diyos kay Joshua. Kilala niya si Joshua. Okay? Si Joshua yung pamalit kay Moises. Gaano kahirap yung ministry ni Joshua? Ganito po siya kahirap. Pakinggan niyo maigi ha. Hinati ng Diyos ang dagat. Sino ginamit? Si Moises. Pinalaya yung Egypt. Sino ginamit? Si Moises. 10 plagues, matitinding miracle. Isang buong bansa yung involved sa miracle. Sino ginamit? Si Moises. Nagpaulan ng mga pugo. Sino ginamit? Si Moises. Hinampas yung bato, lumabas yung tubig, nakainom lahat. Sino ginamit? Si Moises. Tapos isang araw, umakyat si Moises sa bundok, hindi na bumalik. Sabi ni Lord kay Joshua, Joshua, patayin na si Moises. Ikaw na. Ang titigas ng ulo ng mga tao. Lahat ng problema ni Moises, problema na ni Joshua. Anong binilin? Anong unang-unang bilin ni Lord kay Joshua? Tanong yung ano? Parang ayaw nyo malaman eh. Patapos na, magmimerienda na tayo. Anong merienda? Tanong nyo ano? Joshua chapter 1 verse 9. Ito sabi ni Lord, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka. Sabi nyo, tatagan mo. Magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasa iyo saan ka man pumunta. Sabi mo, tibayan mo. Bakit ka sasabihan na tibayan mo kung walang aalog sa'yo? Tama? Bakit ka sasabihang magpakatapang ka kung walang nakakatakot na mangyayari? Yun ang sabi niya kay Joshua, tapangan mo, tibayan mo. Verse 9 yun. Hindi mo yun kayang gawin kung wala yung verse 8. Ano yung verse 8? Tanong nyo ano? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Never allow this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so you may be able to do all the instructions written in it so it may go well with you in the land and you will prosper. Hallelujah! Meron na silang Bible noon, yung Torah, yun ang Bible nila. Ang sabi ni Lord sa kanya, Joshua, lahat ng problema ni Moises, problema mo na. Ito gagawin mo, tapangan mo, tibayan mo. Paano?
huwag mong kakalimutan, magbasa ka. Basahin mo lahat ng piling ko para masunod mo. Sino love si Jesus? Palakpakan. Sabihin nyo kay Lord, I love you, Lord. Tapos na ako di pakiusog na to kasi baka may nagsabihin yun, I love you, Lord. Sino dito yung naranasan niyang mahalin, pero hindi niya type yung pagmamahal? Alam niyo yun? Halimbawa, example, kaya na ipanganak yung librong Love Language ni Gary Chapman. Bakit? Kasi tayo mga tao, iba-iba tayong pamilyang pinanggalingan, iba-iba itsura ng pagmamahal sa atin. Tama? Yung misis ko, puntahan niyo po ako sa Facebook, Ruther TV. Hanapin yung picture namin ng misis ko. Pag nakita niyo kami ng misis ko magkatabi, masasabi niyo sa sarili niyo, may Diyos talaga. Amen. Hallelujah. Amen, Pastor. May Diyos talaga. May kayang gawin ang dasal na hindi kaya ng kapugian. Maka-amen kayo. Talagang agring-agring kayo hindi ako pogi, Magpanakit kayo, Ang basis lahat ng decision namin lagi, anong sinasabi ng salita ng Diyos dyan. Okay, eto. Kaya ko nasabi yung misis ko, kasi magkaiba kami love language. Hindi niya ako maintindihan, hindi ko siya maintindihan. Yung mga first year namin, lagi nag-aaya ng hiwalay kasi hindi ka magkaintindihan Kasi artist ako, mahirap akong maintindihan. Nakatitig ako sa pader. Anong ginagawa mo? Shhh, nagtatrabaho ako. Mahirap ako, madaling araw, nagigising ako, nagsusulat ako. Mahirap akong maintindihan May ADHD nga daw ako Hindi naman normal yung ginagawa ko, kinakausap ko yung sarili ko. Ako yung lahat. Basta mga hindi nakakaalam, ako yung lahat. Live yun. Okay, ako yung lahat. Nung bata pa ako, ang galing ko mag-chess, mag-isa. Ang tagal ng laban, yung kalaban ko, ang galing. Iniisip ko pa lang, alam niya na. Alam niya na lang. Hindi niya ako maintindihan. Hindi ka magkaintindihan. Magkaiba kami ng love language Sa pamilya namin, hindi pwedeng lilipas yung araw na hindi ka nag-I love you, hindi ka nagsusorry. Kahit pabalat bunga, mag-sorry ka. Kasi baka mamaya, pagtulog nyo, hindi natin alam kung sino magigising bukas Huwag ka magtatanim ng sama ng loob. Araw-araw, nag-I love you kami. Ito, ang laki na nito. Kinikis ko pa yan kahit may tao. Kikis ko yan ngayon. Tingnan nyo. Ay, Ganun kami pinalaki, para kami mga pusa. Yung misis ko, iba. Nagsasabi lang yan ng I love you pag may okasyon. Sabi ko, bakit? Ba't ang dapat nyo sa I love you? Sabi niya, kasi yung salita, pag paulit-ulit mong sinasabi, nawawala yung halaga. Nagiging ordinaryo. Sabi ko, sa amin, hindi Sa amin, ba't mo ipagkakait yung I love you? Libre nga yun Diba? Paano kung hindi ka magising bukas? Hindi kita I love you ngayon, paano? Kita nyo? Parehas naman tama, di ba? Parehas kami tama Mag-uusap kayo ngayon. Hihingiin mo sa kanya yung pagmamahal na gusto mo. Han, sabihan mo ako, I love you. Ganito ako pinalaki. Bigay mo naman sa akin. Tama? Ikaw, pag may okasyon, I love you kita 100 times. Okay? Si Lord, naitanong niya na ba kay Lord kung paano niya gustong mahalin? Ganito ang pagmamahal kay Lord. Makinig kayo Ang pagmamahal kay Lord, hindi lang feelings. Pero imposibleng wala kang maramdaman. Mararamdaman mo. Pero ang pagmamahal kay Lord na tinatanggap niya, ito, John 14:21. He who loves me obeys my commandments. He who has my words and keeps them is the one who loves me. He who does not keep my commandments does not love me. Linaw. Commandments niya, yung New Testament na tayo New Testament yung nakasulat Sabi ni Jesus, yung nakikinig sa sinasabi ko at gumagawa nito, yun, mahal niya ako. Yung nagsasabi, mahal niya ako, pero yung sinasabi ko, hindi niya sinusunod. Hindi niya ako mahal. Linaw. Kaya pala ang bilin ni Lord kay Joshua, alamin mo yung sinasabi ko Bakit? Kasi para kay Lord, pagmamahal yun. Kaya hindi ka pwedeng sasabihin mo, rooted ka kay Word, meron kang grace, tapos hindi mo alam yung sinasabi ni Lord. Kasi paano mo susundin kung di mo alam yung sinasabi? Kung di mo alam yung sinasabi, hindi mo masusunod. Kung di mo masusunod, hindi mo siya mahal. Linaw? Malinaw? Kaya mas madaling magpasalamat kapag talagang nasusunod mo si Lord, mahal mo siya. Bakit? Close na close kayo Hindi ka na nakadepende doon sa nangyayari. Nakadepende ka doon sa kung sino kasama mo. Tama? Pag mag-asawa ba, tapos pumasok kayo sa isang mall o kaya sa isang lugar na hindi nyo alam, magdududa ka ba? Ba't ka nandun? Sasabihin ba sa asawa mo o kaya sa nanay tatay mo, ba't tayo nandito? Ano nangyayari? Hindi naman Kasi ang usapan, hindi naman yung lugar kung sino kasama mo. Tama?
Kasi kilala mo yun eh. Ganon din sa buhay. Kasi ang kabutihan ng Diyos mabuti ba ang Diyos? Amen? Mabuti ang Diyos? Ang kabutihan ng Diyos, hindi nasusukat sa nangyayari sa sitwasyon. Kasi Kristiyano o hindi, nagkakasakit, namamatay. Hindi doon, okay? Lahat ng Kristiyano namamatay. Okay? Kanya-kanyang panahon yan. Ang tanong, ito, paano mo yun nakikita? Ano nangyayari? May pag-asa ka ba? Bakit? Kasi po, tayo mga Kristiyano, ang kabutihan ng Diyos, wala sa nangyayari. Ang kabutihan ng Diyos, nasa Diyos. Kung close kayo ng Diyos, hindi mo na siya tatanungin, ba't ganito nangyari? Ang sasabihin mo lang, anong gusto niyong matutunan ko dito? Saan tayo papunta? Ako po pag nagpe-pray ako ngayon, hindi na yung Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Maganda po yun. Alam niyo ang prayer ko na ngayon, Lord, ano pong gusto niyong gawin? Paano ako makakasali dyan? Kung ano gusto niyong gawin, salin niyo po ako. Ganda, di ba? Kaya sa 10 years ninyo, no? Ulit, sabihin natin, growth. Sabihin niyo growth. Pag walang pain, walang growth. I-embrace ninyo yung pain para kay Jesus. Okay? So, yung pain ng ministry, yung paghuhukay sa ministry, kahit walang nakakita na gawin nyo yan ng buong puso para sa Lord. Para kay merong growth. Yung gratitude, sabihin nyo, gratitude. Yung gratitude po, sinabi ko sa inyo, hindi happiness is a choice. Amen. Kaya hindi happiness is a choice. Gratitude is the choice. Gratitude is the mother of happiness. So when you have gratitude in your heart, the Lord brings back happiness to you, and then you experience God's grace. Pero sa totoo, hindi lang merong God's grace pag naramdaman mo yung God's grace. Hindi, dati pa merong God's grace. Okay? Doon galing lahat yun eh. So all of us now, we are standing on God's grace. Allow the Lord to bring about growth in the process, okay, that He has assigned on your life. And in everything that happens, let us exercise gratitude. Happy 10th anniversary. Word for the World, Pasay. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ninyong lahat. Tumayo po tayo, manalangin po tayong lahat.